Bukas, balik sa realidad na ang karamihan. Kaya ngayong huling araw ng holiday, sumugod sa mga pasyala ng ilang pamilya para namnamin ang bakasyon. At live mula sa Quezon City, nakatutok si Maris Duman. Maris. Becky, sinulit na maraming mga magkakaanak ang huling araw ng kanilang holiday vacation para makapag-bonding at makapag-relax sa ilang mga sikat pero libreng mga pasyalan gaya ng Luneta at ang kinaroroonan ko dito sa Quezon City Memorial Circle. Maagang nagtungo rito sa Quezon City Memorial Circle ang pamilya Calope mula Caloocan para makapamasyal pa ngayong huling araw ng bakasyon. Hindi lang kasi si mommy ang balik trabaho na bukas, kundi balik eskwela na rin, pati ang high school at preschool niyang mga anak. Sinamantala na rin daw nila ang magandang panahon lalo't di raw sila nakalabas nung maulang Pasko. Tomorrow may pasok na. So ini-enjoy ko lang yung day na nandito yung anak ko. Kapag nasa school, medyo talagang busy. Super important na dito para makasama ko yung family ko, makapag-banding kami. Ang pamilyang ito wala raw mintis sa pagdiriwang ng bagong taon sa Quezon City Circle sa loob ng 12 taon na. Ang kanilang handa na pagsasaluhan daw sa picnic area, spaghetti, fried chicken, kaldereta at dessert na mango graham cake. Every year po ito na po yung routine namin every New Year. Tapos naipasa ko na po sa mga anak ko. Nagbabike, as iniikot lang na po namin to dati. Kumbaga naging family tradition na talaga namin. Presko, nag-enjoy po yung mga bata. Ang kanilang mga anak nagbaon pa ng badminton pampalipas oras. At sa murang mga edad, nagsisimula na rin silang lumikha ng alaala sa lugar. Yung naglalaro po kami sa playground po. Masaya po kami pag nandito po kami. Galing naman ng Bata, Ilocos Norte pa ang pamilya Padilla. Umikot daw sila rito para magpapresko. Namiss namin ang Maynila, so namasyal po kami. At the same time, for family bonding na rin po. Lalo pang kumapal ang mga namamasyal sa circle habang humahapon. Isa sa pinakapatok ang playground na dinumog ng maraming mga bata. May naglalaro ng bubbles at may nagpapalipad din ng eroplano. May nag-enjoy humiga sa hammock. Meron ding nag-set up na ng tent. Naglatag na lang ng sapin para makapahinga. Habang ini-enjoy ang kalikasan, marami rin ang nagbibisikleta, nagpe-picture taking sa Quezon City Memorial Shrine o di kaya sa mga Instagrammable backdrop gaya ng pamilyang nag-post sa hugis pusong ito. Hindi naman napigilan ng bahagyang ulan ang ilang mga namamasyal sa Luneta ngayong bagong taon, gaya ng pamilya Cordon na nanggaling pa sa Laguna. May bonding po kami at masaya. Pag ito pagkakatay, kami sama-sama pasalan. Bukod sa pamilya, dito rin piniling mag-date ng ilang luma-love life. Vicky, balik tayo dito sa Quezon City Memorial Circle habang gumagabi. Mas lalo pang dumarami ang mga tao rito. Katunayan, kung makikita mo ay talagang punong-puno na ng mga tao dito sa aking buong paligid. Nag-enjoy sila dito sa may fountain area at dito sa nag-iiba-ibang kulay na Quezon City Memorial Shrine. At ang meron ngang paniniwala na kung ano yung ginawa mo sa unang araw ng bagong taon ay siya mong mararanasan sa buong taon. Kaya naman marami sa kanila ang kasama ang buong pamilya para mabiyayaan daw sila ng pagsasama ng buong pamilya sa buong taon. Happy New Year sa iyo, Vicky! Happy New Year at maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Inabot na ng bagong taon pero wala pa ring maayos na tirahan ng ilang pamilya sa Batanes. Kasunod ng pananalasa ng nagdaang bagyo. Bagong pag-asa ang hatid ng GMA Kapuso Foundation sa ilalim ng Silong Kapuso Project dahil sa handog nating mga yero, semento at iba pang construction materials. Likas na mayaman ang mga isla ng Batanes sa yamang dagat at mineral. Kabilang dyan ang mga bato, limestone at buhangin na malayang ginagamit noon ng mga Ivatan sa paggawa ng typhoon-resistant na mga bahay na bato. Taong 2000, ipinagbawal na ang pangunguhan nito. Idineklara kasi ang buong Batanes na protected area para mapangalagaan ang kanilang kultura at kalikasan. Malaking hamon tuloy para sa mga Ivatan ang paggawa at pag-maintain ng mga bahay na bato. Bali lahat naman yan galing pa ng Maynila. Mas naaapektuhan yung mga consumer. Paano mo marirepair? Walang yero.
walang kahoy. Kaya ang ilan sa mga bagong tayong bahay, gawa na sa light materials. Gaya ng tirahan ni Rowena mula sa isla ng Sabtang. Mabilis daw itong pinadapan nang humagupit ang nagdaang Super Typhoon Julian. Dahil diyan, pinagtagpi-tagpi munang kahoy at yero ang kanilang sinisilungan. Wala kaming kakayahan na bumili. Mahal din yung presyo ng mga yung yero nga is almost 1,000 yung 9 feet niyan eh. Ngayong bagong taon, bagong pag-asa ang hatid ng Silong Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation para sa mga kababayan nating Ivatan. Mula Maynila, isinakay natin sa isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Navy ang mga yero, kahoy, plywood, semento at iba pang construction materials para makarating sa mainland Batanes. Muli natin ito sinakay ng bangka para marating ang isa ng Sabtang. 28 may partially damaged houses ang nabigyan natin doon ng mga construction at roofing materials. Dito yung pinaka-ground zero. So maraming naapektuhan ng mga bahay. Very challenging pagdating sa logistics ng materyales. 106 na totally damaged houses naman sa buong Batanes ang nahandugan natin ng 10 sakong semento sa tulong ng Eagle Cement. Mapapasalamat kami kung wala yun. Wala kaming pangbili ng yero. Ngayong bagong taon, hangad natin magbigay ng bagong pag-asa sa mga nasalanta nating kababayan para kung may dumating man ulit na bagyo, may maayos silang masisilungan. Happy New Year, mga kapuso! Haharap sa kasong manslaughter ang manager ng pumanaw na One Direction member na si Liam Payne. Dawit sa kaso ang manager at 2 pang empleyado ng hotel sa Argentina at ang sinasabing kaibigan ni Payne na nagbigay umano ng cocaine sa kanya. Last October, pumanaw si Payne matapos mahulog mula sa balcony ng kanyang hotel room. Ibinahagi ni Wonder Woman actress na si Gal Gadot ang pinagdaanan niya sa kanyang recent pregnancy. Kwento ni Gal, na-diagnose siya ng massive blood clot sa brain during her 8th month of pregnancy hanggang sa sumailalim sa emergency surgery. Ngayon, fully healed na si Gadot at very grateful din sa kanyang buhay. Mabuhay, Kapuso! Happy New Year! From Thailand to Philippines, nagpaabot ng New Year messages ang ating Thai actors na napanood sa GMA Network. Happy New Year, mga kapuso! Pinaghahanda sa worst-case scenario ang mga nasa paligid ng Bulkang Kanlaon dahil sa 4 na beses na pagbuga ng abo sa unang araw ng taon. Nagpalabas na ng stark warning ang PHIVOLCS dahil sa patuloy na paggalaw ng magma at walang humpay na pagbuga ng volcanic gas ng Mount Kanlaon. Dagdag ng PHIVOLCS, anumang oras ay maaring pumutok ng mas malakas ang bulkan. Sinabayan pa yan ng 45 volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 oras. Pati na rin ng mahahabang panginginig ng lupa o mga tremor na tumatagal ng halos 1 oras. Nananatili sa alert level 3 ang bulkan. Naging makulay at enggrande ang pagsalubong sa bagong taon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tunghayan natin sa pagtutok ni Salima Refran. Gamit ang mga drone at fireworks, ganito kainggrande ang naging salubong ng Ras Al Khaimah sa UAE sa pagpasok ng bagong taon. Kitang-kita sa himpapawid ang ganda ng mga imahe at makukulay na ilaw. Nagliwanag din ang paligid ng world's tallest skyscraper na Burj Khalifa sa Dubai. Ang iconic Big Ben ang naging hudyat ng pagpasok ng 2025 sa London, United Kingdom. Agad itong sinundan ng fireworks display. Tuloy na tuloy pa rin ang New Year's event sa kabila ng severe weather warnings na inaasahan sa malaking bahagi ng UK ngayong linggo. Magarbong mga pailaw rin ang sumalubong sa bagong taon sa Paris, France. Libo-libo nagtipon sa Champs-Élysées Avenue para saksihan ang maingay at makukulay na fireworks.
Nagliwanag at umingay rin ang paligid ng Damascus, Syria. Di dahil sa tensyon, kundi dahil sa mga fireworks display bilang bahagi ng pagpasok ng bagong taon. Hatid dito ang bagong pag-asa mula sa digmaan. Makikita rin ang ilan na may hawak ng Syrian flag sa pagdiriwang. Ramdam na ramdam din ang masayang pasok ng bagong taon sa Copacabana Beach sa Rio de Janeiro na tinuturing na isa sa world's most famous New Year's Eve celebrations. Tampok din doon ang ilang pagtatanghal. Ang landmark ng Germany na Brandenburg Gate, dinayo rin ang mga nakisaya sa pagdiriwang ng bagong taon. Marami sa kanila, bitbit ang mga hiling at new goals ngayong 2025. Tampok naman sa Bangkok, Thailand, ang eco-friendly fireworks na crafted daw mula sa sticky rice. Pinailawan yan sa kahabaan ng Chao Phraya River, kaya perfect view para sa mga nanood at nakiisa sa salubong sa bagong taon. Sa Hong Kong, daang-daang pailaw rin ang nagpakulay sa kalangitan sa Victoria Harbor. Hindi rin nagpahuli sa fireworks and light show ang Taipei, Taiwan. Ang tema ngayong taon, Team Taiwan Champion, bilang pagkilala raw sa tagumpay ng kanilang baseball team sa international championships. Happy New Year! Kahit sa Pilipinas, damang-dama rin ang saya ng pagpasok ng 2025. Gaya sa Maynila, kung saan nagliwanag ang Manila City Hall Clock Tower kasabay ng nagagandahang fireworks display. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Ngayong bagong taon, bagong henerasyon na po ang isinisilang. Hindi na Gen Alpha ang pinakabata dahil narito na ang mga Gen Beta. Ano kayang inaasahang katangian nila? Nakatutok si Darlene Kai. Sakto sa pagpapalit ng taon ang pagsilang kay Alea Jade, ang New Year baby ng Dr. Josefa Abella Memorial Hospital sa Maynila. Kaya kahit hirap sa halos 12 oras na paglilibor ang first-time mom na si Lea, wala raw siyang pagsidla ng kasiyahan sa pagsilang ng kanyang baby girl. Super happy po. Hindi ko naman po na-expect na manganganak ako sa eksaktong 12. Mahirap naman po talaga mag-labor, lahat ng sakit mararanasan mo. Pero pag nakita mo na si baby, mawawala naman lahat. So, worth it. Sa Fabella Hospital, 13 ang isinilang na New Year babies. New Year baby brings hope, joy. Saan mang ospital sa bansa, inaabangan ang mga New Year baby. 7 sila sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Ligaw, Albay, kabilang si Baby Rochelle. Masaya kasi saan talaga laging may andawag ang birthday. Pero lalong espesyal ang batch na ito ni na Baby Alea at Rochelle. Sila kasi ang mga una sa mga tatawaging Generation Beta, ang bagong henerasyon na isisilang mula 2025 hanggang 2039. Kasunod ng Gen Alpha, Gen Z, Millennials o Gen Y, Gen X at Baby Boomers. Ayon sa social analyst at futurist na si Mark McCrindle, ang mga Gen Beta ang henerasyong mabubuhay sa mundo na araw-araw nang ginagamit ang artificial intelligence o AI mula pagkapanganak pa lang nila. Millennial at Gen Z ang karaniwan nilang magulang. Pero sa mga ito, ang mga Gen Z marahil daw ang mas maghihigpit sa paggamit ng Gen Beta ng screen gadgets. Agree dyan si Julia, isang Gen Z na first-time mom na nakatakdang manganak sa Marso. I reached more content than I should have at an early age. And at the time, it was very easy. And right now, hindi naman sa parang I'll keep you contained na ito lang ang pwede. It's more about educating them off-screen. Planado man ang parenting style, nangangamba si Julia para sa mundong aabutan ng kanyang anak. Isang mundong labis na binago ng teknolohiya at pagkasira ng kalikasan. What type of environment or ideologies will I bring my child into? With AI, it's so easy to use someone's photo and onto a video. With AI, I mean, yes, it's made life so much easier when it comes to creating like
words, ganyan, putting words together and putting photos together. Yes, it's faster, but at the same time, you don't even know what's real anymore. Pero dahil din sa pagpapalaki ng mga millennial at Gen Z, sabi ni McCrindle, inaasahang magiging mas nakasentro ang mga Gen Beta sa pakikipagkapwa-tao at pagtulong sa komunidad. Mula sa kanilang parents, matututunan ng Gen Beta na gamitin ang teknolohiya hindi lang sa pagpapadali ng buhay, kung hindi sa paglutas sa mga hamon ng kanilang panahon. Malalaking hamon naman ang haharapin ng Generation Beta. Hawak nila ang kapangyarihang baguhin ang mundo. Kaya ang tungkulin natin ay ihanda sila gamit ang mga aral ng nakaraan para sa mas magandang kinabukasan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Umaasa si Pope Francis na ngayong 2025 ay uusbong ang tunay at pangmatagalang kapayapaan. Sinabi po yan ng Santo Papa sa isang misa sa 58th World Day of Peace sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Iminungkahi rin ng Santo Papa na ilaan ang bahagi ng pondong inilalaan ng mga bansa para sa mga armas sa isang global fund para tugunan ang kagutuman. Dagdag niya, maglaan din ng pondo sa mga aktibidad na magtuturo sa mahihirap na bansa kaugnay sa sustainable development at pagtugon sa climate change. Inulit niya rin ang dati ng hiling na bawasan kung di man tuluyang alisin ang utang sa mayayamang bansa ng mga bansang wala ng kapasidad na magbayad ng utang. Hiniling din ng Santo Papa na respetuhin ang dignidad ng buhay at tanggalin ang death penalty sa lahat ng bansa. '24 ended with a bang sa pangmalakasan at pasabog performances ng Kapuso Stars at ilang bigating P-pop groups sa Kapuso Countdown to 2025 kagabi. All eyes din ang lahat sa engranding fireworks display. Makichika kay Nelson Canlas. Opening number pa lang, may paandar na si Kapuso Prime action hero Ruru Madrid na nag-ala Black Rider sakay ng motorsiklo. Ang Metro Manila Film Fest 2024 Best Supporting Actor, ang Buena Manong nagbukas ng Kapuso Countdown to 2025, isa sa puso show sa Mall of Asia. Sinabayan pa yan ng all-out performances nina Asia's Limitless star Julie Ann San Jose at Raver Cruz na iplinex ang kanilang guitar skills. Very sexy naman si Sanya Lopez sa kanyang dance number. Kumanta naman sina Kailin Alcantara, Stephanie at Isabel Ortega. Pati si Asia's romantic balladeer Christian Bautista, The Class Champions at Kapuso Singers. Nagpakilig naman sa dance floor ang love teams na Alfia at Ashko, na sina Allen Ansay, Sofia Pablo, Marco Masa at Ashley Sarmiento. Habang may fierce performances mula sa Encantadia Chronicles Sangre Stars na sina Bianca Umali, Peita Silva at Kelvin Miranda. Pasabog din ang production number ni Ai de las Salas na first time nag-perform sa Kapuso New Year's Eve party. Excited na raw ang Kapuso Comedy Concert Queen sa bagong taon na kanyang 35th year sa showbiz. I'm so looking forward for 2025 and nakita nyo naman umaambon. So meaning nun, lahat tayo ibibless ni Lord at lahat tayo magkakaroon ng maraming trabaho. Lahat tayo ay magkakaroon ng magandang health. Si Isabel, happy raw sa tuwing magpe-perform sa Kapuso Countdown. Sobrang nag-enjoy kami and every year talaga ginagawa namin ng point na makaka-celebrate ng New Year with all of our Kapusos. Thankful for 2024 naman si Ruru na excited na rin sa pagbabalik ni Lolong sa 2025. What a great year for me. At lahat po yun ay pinagpapasalamat ko po syempre sa Panginoon Diyos at syempre po sa mga kapuso natin na walang sawang sumusuporta. From Black Rider to Green Bones and hopefully January, abangan niyo po ang Lolong. More blessings at work din ang nilulook forward ni Betong Sumaya. More blessings, more shows para patuloy tayo makapagbigay ng happiness sa mga kapuso.
Nag-perform din sa Kapuso Countdown to 2025 ang P-pop groups na Kaya, 1621 BC. At ilang minuto bago magpalit ang taon, ang much-awaited powerful performance naman ng P-pop Kings na SB19 na sina Pablo, Justin, Stel, Ken at Josh. Pinerform nila ang ilan sa kanilang hit songs kabilang ang Gento, at ang theme song ng MMFF film na Green Bones na Niebe. Kahit umuulan, hindi nagpatinag ang performers at ang mga kapusong dumayo sa Mall of Asia para makiparty. Nasaksihan din ang isang bonggang fireworks display na hudyat ng pagsalubong sa taong 2025. 3, 2, 1, Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's it for our Buena Manong Chikahan this 2025. Ako po si Iya Arellano. Happy New Year mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Yay! Happy New Year, Iya! At yan ang mga balita ngayong unang araw ng 2025. Happy New Year, mga kapuso. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.